Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang
Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH
Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight ngayong Lunes. 6 sa buwan ng Abril taong 2026. Sa ating pong headlines sa ating Tomorrow's News Tonight, LRT2 may libreng sakay sa Huwebes. April 9, araw ng kagitingan para po sa lahat ng mga pasahero. Panibagong mega oil price hike kasado bukas. Diesel halos 20 piso o 20 pesos kada litro ang itataas. Desisyon kung sususpendihin o babawasan ang excise tax sa langis. Malalaman daw bukas. Paano ka lang magbibigay sa gobyerno ng kontrol sa presyo ng langis? Inihain sa Senado. Bahay sa QC na booking na nag-iimbak ng libo-libong litro ng diesel. Kasong plunder inihahanda ng Ombudsman laban kina dating Senate President Escudero at dating Speaker Romualdez. Inuman sa kalye, bawal na curfew ipatutupad sa mga videoke at paglabas ng mga menor de edad. Pag-asa, nagbabala sa higit 40 degrees Celsius na heat index sa susunod na linggo. Sa ating TNT Sports, NU Lady Bulldogs na sweep ang Adamson Lady Falcons sa UAAP Season 8 Women's Volleyball. Sa TNT Showbiz, komedyanteng Michelle Obamshell pumanaw na. TNT Tomorrow's News Tonight. Kasi po mga lingkod, si Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita. Good news muna bago bad news. Good news muna tayo. May libre. Ayan ang gusto natin, libre. May libreng sakay daw po ang Light Rail Transit Line 2 LRT2 sa lahat ng mga pasahero sa Abril 9, araw ho ng kagitingan. Sa inilabas na abiso ng LRT2, ito ay bahagi nga po ng paggunita sa ika-84 na anibersaryo ng Valor Day o Araw ng Kagitingan. Ang naturang inisyatibo ay bilang pag-alaala sa kagitingan, sakripisyo at kabayanihan ng ating mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa Pilipinas. Magsisimula ang libreng sakay simula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at babalik pagpatak ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pagkatapos ng good news, eto na, bad news na po.
Kasado na naman ang panibagong mega oil price hike bukas. Sa anunsyo ng Shell, tataas ng 5 pesos and 90 centavos ang bawat litro ng gasolina, habang 19 pesos and 80 centavos ang bawat litro ng diesel. Kasado ring magtaas ng 9 pesos and 10 centavos ang bawat litro ng kerosene. Sa anunsyo naman ng Petron, tataas ng 18 pesos and 80 centavos ang bawat litro ng diesel, 4 pesos and 90 centavos ang bawat litro ng gasolina, at may dagdag na 8 pesos and 10 centavos sa bawat litro ng kerosene. Sa anunsyo ng Sea Oil, magpapatupad ito ng taas presyo ng 17 pesos and 95 centavos sa bawat litro ng diesel, 4 pesos and 90 centavos sa bawat litro ng gasolina, at 8 pesos and 10 centavos sa bawat litro ng kerosene. Sa anunsyo naman ng Jetty, hindi muna sila magpapatupad ng taas presyo bukas, pero gagawin ito sa Biyernes, April 10. Magtataas sila ng 18 pesos and 60 centavos sa bawat litro ng diesel, 5 pesos and 40 centavos sa ang dagdag sa bawat litro ng gasolina, habang epektibo po ang taas presyo ng mga petrolyo ng mayorya sa oil company dakong alas 6 ng umaga bukas. TNT Tomorrow's News Tonight. Isusumite bukas ng Development Budget Coordination Committee kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang rekomendasyon tungkol naman sa hirit na suspendihin o kaya tapyasan ng fuel excise tax. Ang DBCC na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Finance at ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang umano'y nag-aral sa mga implikasyon ng patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na ilalatag daw po ng DBCC sa Pangulo ang kanilang assessment at evaluation sa magiging tugon ng pamahalaan. Hinintay ni Pangulong BBM ang resulta ng pag-aaral ng DBCC para magamit daw po ang emergency powers na ipinagkaloob nga ho ng Kongreso para suspindihin o ibaba ang excise tax. Ayon po kay Castro, sakaling aprubahan ng Pangulo, ang rekomendasyon ay posibleng magdesisyon na ito'y patungkol sa excise tax sa langis. Isasamit po kasi ang recommendation, so malamang meron po kung makikita po niya na tama ang rekomendasyon at naaayon at para sa bayan at para sa bansa natin. Ito naman po ay mabilisang aapruban ng Pangulo. Si Jose Claire Castro. Samantala, naghain si Senador Loren Legarda ng Senate Bill number 2020 o ang tinuguriang Bayanihan 3, Power to the People Act, na magbibigay ng targeted emergency power sa Pangulo upang mapatatag ang supply at presyo ng enerhiya sa ating bansa. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na utusan ng Department of Energy na pangasiwaan ng oil industry. Magpapatupad ng temporary price control at magsasagawa ng emergency procurement ng petrolyo bilang reserbang supply. Maaari ring atasan ng Department of Finance na suspindihin o bawasan ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo kasama ang mandatory na pagtitipid ng kuryente sa gobyerno at pribadong sektor. Bukod dito'y nakapaloob din sa Bayanihan 3 ang pagbibigay ng financial support na 5,000 hanggang 10,000 pesos kada buwan para sa mga kwalipikadong magsasaka, mangingisda at mga tsuper ng PUV. Kasama rin sa mabibigyan ng ayuda ang mga OFW na napauwi dahil sa gyera sa gitnang silangan, bukod pa sa pagpapalawig ng mga deadline sa pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. TNT Tomorrow's News Tonight. Inirekomenda naman ni Marikina Congressman Miro Kimbo, chairperson ng House Ways and Means Committee, na magtatag ang gobyerno ng National Petroleum Reserve at gumamit ng alternative source of energy ang Pilipinas. Idoan niya para hindi na maging dependent ang Pilipinas sa kumpas ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa world market. Ayon po kay Kimbo, dapat na maging wake-up call na ang oil crisis sa ngayon. Durod po ng gyera sa gitnang silangan at kailangan na natin daw po ng National Fuel Reserve para nakukuha ng mas mura at naitatabi sa panahon ng emergency. Nagpan ni Kimbo na panahon na para gumamit ang bansa ng alternative energy sources na available sa Pilipinas tulad naman ng geothermal
at natural gas. Kasado na ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng 5,000 cash assistance para sa mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, target nilang mabigyan ng mahigit na 328 na mga libong mga tsuper o 328,000 na mga tsuper sa mga major cities sa bansa. Ang naturang cash assistance ay popondohan mula sa programang Assistance to Individual in Crisis Situation. Una nang nagbigay ng halos 100,000 sa halos 100,000 tricycle driver sa Metro Manila noon pang nakaraang linggo dahil sa epekto ng taas presyo sa langis. Samantala magkakaroon naman ng special payout ang ahensya para sa mga tsuper na hindi pa nakakuha ng ayuda dulot ng ilang human error sa kanilang impormasyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Magpapatupad na rin ng flexible work arrangements ang Office of the Vice President. Alinsunod daw po yan sa direktiba ng Malacanang. Sa nilabas na abiso, 4 na araw na lamang ang pasok ng OVP simula Lunes hanggang Huwebes sa oras na alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Habang work from home naman ang araw ng Biyernes at mananatiling bukas ang Central Records Unit para sa pagtanggap ng mga dokumento. Una nang nagpatupad ang ilang tanggapan ng pamahalaan noong pang buwan ng Marso para makatipid sa paggamit ng enerhiya sa gitna ng tensyon dyan po sa gitnang silangan. Nagpasaklolo ang Department of Agriculture sa financial institution gaya ng Land Bank of the Philippines para sa pagtulong sa gobyerno o ng gobyerno sa mga exporter ng mahalagang produkto sa agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., lubhang apektado ang exportation ng saging at pinya matapos na makompromiso ang shipping route ng mga ito sa Middle East. Sa formal na pagbuo ng DA ng Food Security Task Force, araw-araw na imomonitor ang supply, presyo at galaw ng import at export ng mga pangunahing bilihin. Maglalabas ang task force ng standardized daily briefing na isusumiti sa Kongreso at sa tanggapan ng Pangulo upang mapabilis ang pagkilos ng pamahalaan. Bukod sa tulong pinansyal, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang pagbubukas ng alternatibong merkado ng mga agri-products gaya ng Africa, Australia, Europe at Southeast Asia. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, inireklamo po ng mga residente ng Scout Castor Street sa may Barangay Sacred Heart sa Quezon City ang isang bahay na nag-iimbak ho ng 10,000 litro ng diesel. Nangalap na ng mapirma mga residente para isumite ang reklamo sa QCLGU laban sa kanilang kapitbahay na nagpa-deliver ho ng isang oil tanker para mag-imbak lang po ng libu-libong litro ng diesel nung pang Sabado. Patuloy na pinangambahan na sumabog at magdulot ng malaking sunog sa kanilang lugar ang homemade na imbakan ng tonel-toneladang petroleum products. Sa init ng panahon, expose yung tanker. Kahit wala magtapon ng upos ng sigarilyo, sa sobrang init na yan. At saka hindi naman siguro ganyan yung pag-install ng tanker. Sa mga gusto namin nung maalis na ito. Sana pa maalis po siya as soon as possible. Asunod po ng pag-viral ng video ng pag-imbak ng krudo sa naturang bahay. Bigla hong sumugod sa naturang lugar si Energy Undersecretary Wimpy Fuentabella at Quezon City Police District Police Brigadier General Randy Glenn Silvio para imbestigahan. Ayon po sa DOE at PNP, walang kaukulang permit para mag-imbak ng diesel. Ang may-ari ng bahay na isang Filipino-Chinese businesswoman. Sa ngayon po ay pinababantayan na ni Barangay Chairwoman Camille Malig David ang naturang bahay at ang imbakan ng krudo para matiyak ang kaligtasan ng lahat mula sa anumang sakuna. Since nagkaroon po ng incident, naka-coordinate naman po kami sa ating LGU, sa sa police station 10 natin and sa BFP Laging Handa Substation. Lahat naman po ng actions with this incident po, reported naman po. Papatauhan po natin ng DPSO yung lugar para po dun sa safety ng residents natin kasi that is our number 1 priority po.
Iyan po si Barangay Chairwoman Camille Malig David. Kaugnay po niyan, posibleng kasuhan ng Bureau of Fire Protection, National Capital Region o NCR ang negosyanteng may-ari ng bahay sa Quezon City na nag-imbak ng 10,000 litro ng diesel. Ayon kay Fire Senior Superintendent Attorney Archie Andumang, OIC Director ng BFP NCR, walang nakitang installation clearance at barangay permit sa pagtatayo ng pribadong tangke sa kanyang compound. Dagdag pa ng otoridad, prioridad nila ang kaligtasan ng publiko laban sa posibleng banta ng sunog dahil sa iligal na pag-iimbak. Samantala, nakatakdang maghain ng petisyon ngayong araw ang residente ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para po sa agarang pagtatanggal sa naturang tangke. Una nang nagpaalala po ang Department of Energy at ang Philippine National Police na may karampatang parusa ang hoarding sa produktong petrolyo sa gitna ng krisis sa langis. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ibang balita naman, inihanda na raw po na ombudsman ng pagharap ng kasong plunder laban kina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito po ay dahil na rin sa kinahinalang pagpapatibay ng national budget na konektado sa flood control scandal. Ayon po kay Ombudsman Jesus Boyeng Remulla, kasama sa reklamo ang elemento ng conspiracy. Sinabi ng opisyal na sa ngayon ay tinitipon ng lahat ng ebidensya na mag-uugnay umano kina Romualdez at Escudero sa kaso ng pandarambong. Plano na ombudsman na hirap ang kaso sa susunod na buwan ng Mayo. Samantala, nag-report sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada matapos ang kanyang biyahe abroad nitong nakalipas na Holy Week. Si Estrada ay pinayagan na makapaglakbay sa Hong Kong, Macau at Japan mula March 31 hanggang April 5 sa kabila ng kanyang kaso na may kinalaman sa pork barrel scam. Ang senador ay naharap sa 11 kaso ng graft dahil sa pagsabotahe sa kanyang Priority Development Assistance Fund kasabwat si Janet Lim Napoles. Noong Nobyembre ng nakalipas na taon, hiniling ni Estrada sa Anti-Graft Court na makabiyahe sa Japan mula December 26 hanggang 31. Siya ay nag-request din na makapaglakbay sa Norway, Iceland at Austria mula January 5 hanggang 15 na pinayagan din ng hukuman. TNT Tomorrow's News Tonight. Pinadadalo naman ng House Justice Committee si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa susunod na hearing sa April 14 sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang subpena ay pinirmahan ni na House Speaker Faustino D. III, Justice Chairperson Jervil Luistro at House Secretary General Cheloy Garafil. Layunin po ng pagdalo ni Remulla na isumite ang certified true copies ng SALN ng pangalawang Pangulo mula taong 2022 hanggang 2025. Inclusive daw po yan na 2007 to 2013 inclusive at 2016 to 2022 inclusive. Ayon po sa Justice Panel, kailangan daw po masuri mga dokumento sa may dineklarang assets, liabilities and net worth ni VP Sara mula nang siya'y manungkulan sa gobyerno hanggang sa kasalukuyan nitong posisyon bilang Vice Presidente. Inatasan naman ng House Committee on Justice ang House Sergeant at Arms na magpatupad ng mas mahigpit na seguridad para kay Ramil Madriaga na inaasahang haharap sa pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito sa isinumiting petition for protective custody ni Akbayan Representative Chel Jokno. Sa isang liham inutusan ni Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro si House Sergeant at Arms, retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz na tiyakin ang kaligtasan ni Madriaga habang ito'y nakapiit sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Kabilang sa mga karagdagang hakbang na ipatutupad ay ang pagdaragdag ng security detail mula sa National Bureau of Investigation at ang pagbibigay ng sapat na proteksyon sa bawat pagbiyahe ni Madriaga patungo sa pagbalik nito sa pagdiniga. Itinuturing si Madriaga na isang material and indispensable witness sa kinakaharap na reklamo ng Vice Presidente kung saan nakatakda ang susunod na impeachment hearing sa darating na April 14. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight.
Ipagbabawal na raw ho ang inuman sa tabi ng kalsada. Hindi sa mismong kalsada. Dapat lang. Tabi ng kalsada. Tabi lang. Tabi lang. Sa gitna tayo. Huwag sa gitna ba? Talagang bawal yung sa gitna. Pero ngayon, pati sa tabi ng kalsada, sa tabi ng kalye, bawal na rin. Basta kalye, yan. Pero actually, bawal na yan noon pa eh. Oo, hindi lang naipapatupad. Hindi lang may pit na naipatutupad. Saka bawal yung nasa labas na nakahubad. Totoo. Yung topless. Oo. Ha? Oo. Ayan na. And of course, bawal na rin daw po ang mga, actually matagal na rin to, ha? Yung dapat curfew hours sa mga minors, kaya lang selective lang ho yan dati. So ngayon, mukhang ipatutupad ng todo nationwide ng DILG. So from 10 p.m. hanggang 4 ba? Ay curfew hours po yan para po sa mga minor. Yung pagbibidyo okay. Bawal na para hindi na nga pag 10 o'clock, bawal na. Pati yung, nga no? Oo, kasi nakakaperwisyo naman talaga. Yung mga mahilig dyan mag-video okay, lalo pag may pa-birthday, ha? Mabuti sana kung panghele yung... Nakababalaho kayo ng kapitbahay na natutulog dahil mayroong trabaho kinabukasan. Yes. Bawal na ho yan. Kahit malakas pa kayo sa inyong mga barangay chairman. Ire-report kayo direkta kay Secretary John Vic Rimulya. Samantala naman, sa ating pa rin pong mga balita ngayon pong gabing ito, yung heat index actually lumalagpas na nga sa 40 ngayon eh. Nasa 42 na yung ibang mga lugar. Tama mo ba kanina? Apakainit, alinsangan, sobra. Hindi ako makatulog. Actually, last week pa. Kaya siguro sa ating mga babayan, ingat po dapat lagi tayong umiinom ng danom, ng tubig, H2O, para hindi tayo ma-dehydrate. Samantala naman yung pong mga i-repatriate daw po, na-repatriate na mga Pinoy workers mula sa gitnang silangan, maaari na raw hong umabot sa 4,000, Mayroon pa raw naka-standby na 2,000 para ma-repatriate. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Pilipinas ang oras, 9:31 ng gabi. Ang balitang yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tomorrow's News Tonight. Dito pa rin po mga kaibigan sa programang Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod si Ray Sibayan At Kisas Hubson. para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby, Tukayong Ray Nadar. Mahigpit na ipinagbabawal na po ang inuman sa tabi ng mga kalye o kalsada. Dahil sinagawang press conference ni Remulla, bawal na raw po ang paglalatag ng mga silya, lamesa sa mga tabi ng kalye para uminom lang. Ayon po kay Secretary Remulla, bawal na rin ang paggamit ng videoke ng lampas sa alas 10 ng gabi para maiwasan ng ingay at mapanatili ang kaayusan sa mga komunidad. Samantala, ipatutupad na rin ng mas mahigpit ang curfew hours para sa mga minor de edad. Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Yan po mga kaibigan si DILG Secretary John Vic Remulla. Samantala ngayon po ay April 6, araw ng Lunes, at bukas ay Martes. Sa automatic na yan, mayroon na naman taas presyo sa produktong petrolyo. Alamin nga natin dyan sa Quezon City, kumusta na ang mga gasoline station? Marami pa bang nakapila? Alamin nga natin kay RH 45 ba ito? Si Bangbang ba ito? Si Ray Nadar. Hi, Kisses, good evening. Tukayong Ray, magandang gabi. Alam mo, kaninang mag-alas 5 hanggang alas 8 ngayong gabi ay napakahaba na mga pila ng lahat ng mga gas station sa aking pag-ikot dito sa may gawing north ng Quezon City, yung Mindanao Avenue Extension at yung Congressional Extension. Karamihan dito ay nagpo-full tank ng kanilang mga sasakyan. Pero mayroon din namang katulad ng inabutan kong isang nakamotorsiklo. Sabi niya hanggang 300 pesos lamang ang kanyang budget para sa kanyang motorcycle sapagkat ito'y ginagamit niya sa kanyang hanap buhay, yung joyride. Ang mga presyo ngayon, Kisses at Tukayong Ray, itong Shell gas station dito sa kahaba ng Mindanao Avenue Extension, sa ngayon ay nasa 142.50 centavos per liter. Yung kanilang regular na diesel, 133.30 centavos. Yung gasoline na regular ay 96.50 at mayroon silang gasoline yung pang-racing, 105.90. At kung halimbawang mag-increase bukas yung diesel, ay magiging 161.50 itong sa Shell at magiging 107.50 naman ang gasolina sa Shell. Tukayo. Ito namang total, ang kanilang diesel sa ngayon ay 132.70. Yung gasoline ay ang gasoline 95.90 centavos. Yung Petron ay ang diesel 128.10 centavos. Yung gasoline XCS 92.60 at yung extra advance, yung parang unleaded nila ay 90.60. Pero ang increase ng Petron sa aking pagtatanong dito sa mga gasoline boy
ay 17 pesos sa diesel at 7 pesos naman sa gasolina. So kayong rin, may tip yung mekaniko na kinakausap Sige, ngayon. ano tip? Sabi niya, Oo. karamihan kasi ngayon dahil sa kamahalan ng krudo ay sinasagad yung kanilang tangke. Ibig sabihin, halos said na yung laman ng tangke. Ito'y nakakasama, lalong-lalo na sa diesel. So wag dapat full tank. Sinisip-sip ito ang dumi. Oo. Practical umano, kung halimbawa, every isang guhit, 2 guhit, karga ka ng konti, hindi na mas mabigat sa bulsa, safe pa ang iyong engine. Huwag yung praktisin na isaid o isagad yung laman ng tangke dahil pag ito ay halos empty na, wala nang ibang masisip-sip yung engine kundi yung dumi sa ilalim ng tangke. Kaya kako napakan ng tip po niyan. Dahil totoo po yan, lalo na yung mga Tama pala. diesel engine. Tama pala yung ginagawa ko, Tukayo, na hindi sinasagad sa full tank. Oo. Yes. Oo. Tama Hindi, ka. paano? Kasi wala nang pang full tank eh. Paano, boss? Pag hindi pwedeng full tank ka? Oo. Hindi magandang full tank. Yun ang advice ng mga mekaniko. Ang mekaniko ganito. Huwag isagad. Ibig sabihin na yung halos empty. Baliktad. Wag isasagad na na walang laman. Kasi may sagad patas, may sagad din pa. Akala ko yung full tank, wag isasagad sa full tank eh. Pero tama ka rin to kayong re. Wag ding isagad yung full tank na taas kasi alam mo masisira doon yung kanyang floater. Floater. O yan, may tips na kayo ha. Ayan ha. May laman pa yung tank. Buti wala ko pang pa-full tank eh. Floater niyan. Oo. Hanggang 500 lang yata na kakarga ko eh. Isang kanto lang yung takbo eh. Basta wag lang isaid. Ayun, ang pinaka-right term doon. Wag mong isaid yung Huwag sairin. laman ng tangke. So parehong Yung dumi. parehong wag sagad na walang laman at wag ding sagad na full tank. Full tank. Yun. Dahil pag sinagad na full tank, madadali naman yung pinaka-floater. Yung reading ng iyong gauge. Kaya hindi mo na malaman ngayon kung may laman pa ba o empty na yung iyong tangke o sasakyan. Tama. Mukhang sa'yo yata yun. Tukayo, mukhang sa'yo yata yung isang sports car na nakita ko nagpapagas dyan eh. Ha? Hindi. Mumug yung mga sports car. Ang mahal ng gasolina ng mga sports car kasi nasa 105 yung pang racing. Talaga? Wow. Oo. Maaga pa ngayon makikita mo to kayo na halos wala ng sasakyan sa mga kalsada. Oo. Itong oras na ito, lalo na yung nasa video ngayon, yung Mindanao Avenue Extension, yung papuntang Inlet. Takot nang tumakbo. Puno na yan. Pero ngayon, konti. Siguro talagang hindi na biro itong mataas na presyo ng fuel sa mga panahon natin ngayon to kayong guys. Ayun, yun nakita ko. Yun ang dapat na pausuhin natin ngayon, yung dipadyak. Ay, kadabi. Yung hindi gumagamit ng fuel, yung mga bisikleta na lang. Maganda sa health at saka maganda sa environment at yun talaga ang ating i-adapt dahil wala tayong magawa ngayon dahil hindi natin mapigil itong pagtaas ng presyo ng ating langis dito sa ating bansa. Ayun, hindi ilalabas mo na pala yung kalahati milyong halaga ng bisikleta mo, Tokayo. Alam mo to kayong Ray, makwento ko rin yung sinasabi mong bisikleta. Mayroon akong kaibigang importer ng mga bisikleta galing Japan. Yung may basket sa harap. Ay, okay yan. Practical yan. Oo. Hotcake. Selling like hotcake. Yung kanyang bisikleta galing Japan. Yung manipis ang gulong. Mayroong basket sa harap. Practical yan. Practical. Japan, matibay eh. Ang bintahan niya, alam mo, nasa 2,500 lang. Ngayon, doble. 5,000 na. Ba yan? Pati ba naman kailangan nila taas? Huwag naman. Alam mo naman. Huwag naman sana ang sumabay naman itong mga nagtitinda ng mga bisikleta, natataasan ng presyo ng bisikleta. Sana naman, huwag naman. Huwag naman. Sa presyong pag-import nila, mura pa naman, tulong ka rin sa kapwa. Correct. Huwag naman ganun. Pero yan talaga ang realidad to kayo. Itaasan na lahat. At yung ibang mga establishment naman, supposed to be ngayong napakainit ang panahon, karamihan sa ating mga kababayan ay nagpapalamig sa mga mall. Ang mall halos wala ring laman.
Oo, wala na. Ano? Siguro dahil katatapos lang nitong Holy Week. bakasyon, Semana Santa. Pero usually, lalo Sa kanong Holy Week, halos ilan lang din yatang dumog na mga kababayan natin yan. Pero wala. wala rin. Maluwag. Hindi katulad ng mga nakaraang panahon to. Ang SBMA ba hindi rin punuan itong Holy Week? Mukhang ilan din yata nagpunta sa SBMA, ha? Nung Holy Week naman, napakaraming bakanting hotel sa SBMA. Yun nga yun din ang obserbasyon ko. Marami yung mga dating nagbabakasyon, hindi muna nagbakasyon ngayon. Hindi muna nagbakasyon. Kaya sabi nga namin, dito sa SBMA, sabi namin, talagang halata mo na itong sitwasyon natin sa lahat ng mga bilihin at ang tao, ang kababayan natin ay talagang nagigpit ng sinturon dahil hindi natin alam kung kailan bababa at matapos yung problema dyan sa Iran, sa Middle East, Tukaing Ray at Kisses. Tawagan mo sana si President Trump, sabi mo, Paring Trump, awat na. Tama na. Awat na. Lahat apektado na Paring Trump. Alam mo, yung iba natin mga kababayan, iba nang sinasabi kay Trump, yan ang dahilan daw para magkaroon ng krisis sa buong mundo. Totoo naman. Sa Iran. Sinabi mo pa. Oo, totoo naman dahil tayo mismo sa Pilipinas, apektado talaga tayo rito. Mantakin, di ba, mantakin mo sa Cuba nga yung buong bansang Cuba, I think na wala ng supply ng kuryente. Mayroon lang kuryente yung kanilang pinakapalasyo doon, yung government building, ha? Oo, kaya alam mo, maliban dyan sa pagtaas ng presyo ng langis, taas din ng dollar. Yun. Tumas Kaya. Biro mo, magkano ngayon? 60 megit. Sa mga importer, malaking dagok yan. Correct. Epekto sa mga importer. Kaya ito ngayon, sitwasyon natin sa Pilipinas, damaan na lang natin ng pagtiis at pagtipid at gawa na lang ng paraan kung paano talaga ma-reduce ang gastusin natin kayo sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa ating bansa. So yun naman nating monitoring sa presyo ng langis at bukas ng alas 6 ng umaga ay ma-implement na ang increase sa krudo at gasolina. Yan ang ating report. RH45, Reynadar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Reynadar, RH45. Samantala naman, House Secretary General Cheloy Garafil, nagpaliwanag daw po kay Ombudsman Crispin Remulla. Ating alamin sa report mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Milky. Rhea Kisses, walang intensyon ng Office of the House Secretary General na magpakita ng kawalang galang sa hinihingi ng Office of the Ombudsman na kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN na mga kongresista at empleyado. Paliwanag ito ni House Secretary General Cheloy Garafil nang madismaya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil ayaw umunang tanggapin ng security ng Kamara ang subpoena para sa SALN ni dating Deputy Secretary General Sofonias Gabonada. Si Gabonada ay iniimbestigahan sa flood control issue at ang ngayon ay wala pa rin tuguan sa SALN request para sa iba pang mambabatas. Nagbabala sa Remulla kapag walang aksyon ang Secretary General, mapipilitan siyang suspindihin o aalisin ito sa pwesto. Binigyang din ni Garafil, malaki ang paggalang ng Office of the Secretary General sa Ombudsman at sa mandato nito. Anya, ang mga komunikasyong itinadadala sa Kamara ay tinatanggap at pinoproseso ayon sa umiiral na mga patakaran. Sinabi pa ni Garafil, sa ngayon, tuwing Martes at Miyerkules lamang on-site work sa Kamara, bahagi ng ipinatutupad na work-from-home arrangement kaugnay ng energy saving measures. Paliwanag pa ni Atty. Garafil, ang lahat ng official communication ay kanilang aasikasuhin na naayon sa mga regulasyon at may buong paggalang sa institusyon. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky. Samantala, standby lang Tata Fed sa alamin nga natin ang update doon sa libreng sakay dyan sa Maynila. RH29, Boy Gonzales. Kisses, umabot na sa 174,000 sa 325 pasero na tulungan ng libreng sakay program ng pamahalaan lungsod ng Maynila
hanggang alas 9 ng gabi ngayong araw. Natiling nasa 1,052 jeepney unit ang aktibong bumibiyahe upang maghatid ng libre sakay sa mga commuters sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon kay Mayor Isko Moreno Bagoso, magpapatuloy naman ang programa bukas, April 7 hanggang Miyerkules, April 8 bilang bahagi ng patuloy na tulong ng lokal na pamahalaan sa mga Manileño. Ito si Boy Gonzales para sa Bisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan, RH29, Boy Gonzales. Samantala naman, meron po tayong update mula naman dyan po sa area ng Kamanaba hanggang sa Bulacan, ha? Kawatan daw po'y naaktuhan sa loob ng tindahan. Ano hindi nakalabas ng tindahan? Nahuli. Nasukul. Diyan po sa Bulacan. Report mula kay Ka Federico Manalili, Ka Feds. Yes, kasamang Ray at Kisses, bago sa atin dito sa report, ngayon ay talagang nagkakaroon ng build-up ng mabagal ng daloy ng trapiko, particular nga dito sa haba ng Ibabili kanina lamang, dahil sa haba ng mga pila na nagpapagasolina. At sa ibang lugar din, sa Quezon City, Taguig at ganyan ang mga sitwasyon, kasasakop na halos yung 2 linga para lang makapagasolina yung ating mga motorista na naghahabol ng pupuntang dahil na bukas, effective na yung malaking dagdag na dagdag sa mga gasolina at diesel. At ganoon din sa kerosene kasamang rin. Sa ating naman report na sa ating pag-ikot ay huli nga sa akto ang isang kawatan ng itinaktuhan na nagnanakaw mismo sa loob ng isang lugar at tindahan sa lungsod ng San Jose del Monte. Pasado alas 10 ng gabi kagabi, kinilala ni Police Colonel Ray Sambagayon, hepe ng San Jose del Monte 20, ang arestado suspect na si alias 17, 29 anyos at presidente ng Daang Barrio, Barangay Poblacion 1, nabanggit na lungsod. Batay sa salaysay ng biktimang si alias Alay, negosyante, residente rin ng nabanggit na lugar, habang bubuksan niya yung kanyang tindahan, ay kaya nagulat na lamang siya kung saan nakita niya mismo sa loob ng kanyang tindahan yung kawatan na hawak ang kanyang pitaka. Agad humingi ng tulong ang biktima sa kawan ng barangay na nandun mismo sa lugar at nagresulta ng pagka-aresto ng suspect. Lumalabas din sa investigasyon, dumaan nga itong suspect para mula sa Quezon, papasok sa tindahan hanggang makapasok na sa loob at doon ay naghalugog at nakita yung pitaka ng biktima naglalaman ng 2,800 at doon nabawi rin ang biktima sa suspect ang inakaw na pitaka. Sa ngayon nakapit na sa custodial facility ng San Jose Police Station ang arestadong suspect habang ito inaharap sa kasong robbery. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dumako naman tayo, meron daw pong nasunog na bahay o rentahan ba yan, apartment ba yan dyan sa May Las Piñas. Alamin natin, RH29, RH27, Noche Cacas. Kisses at Lakay Ray, yung sunog ay naapula na dito sa may Miranda Compound, Barangay Talon 1, dito sa lungsod ng Las Piñas. 3 unit lang ng apartment na nasa ikalawang palapag. At yung pinagmulan ng apoy ay walang tao dahil nasa bakasyon, nasa Bicol at pauwi pala lamang daw ayon na dito sa mga katabing unit apartment na nadamay rin sa sunog. Nasa 3 pamilya ang nawalan ng tirahan at ngayon ay kinukupkop ng barangay Talon 1 dito sa nabanggit na syudad. Umabot lamang sa unang alarma ang sunog at wala namang naitalang sugatan dito sa insidente. Habang apaw rin ngayon itong ilang gasolinahan dito sa lungsod ng Las Piñas, sumahabol dito sa mababa pa ang presyo dahil bukas Lakay Ray at Kisses sa taas na ng halos 19 pesos sa crudo, habang mahigit 4 naman halos 5 piso ang itataas sa gasolina
sa petrol na station habang yung litro ng kerosene ay tataas din ng higit 8 piso. At dito naman sa may NAIA, pinutasan ng PNP Aviation Security Group ang pagdating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City ang 60 anyos na pasaherong French. Ito ay matapos matuklasan ng Bureau of Immigration ang kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women under Children Act of 2004 ng naturang French national mula sa Makati City RTC Branch 136. Kabatid na galing sa Incheon Republic of Korea ang foreigner suspect ng harangin ng immigration officer bago itinawag sa PNP Aviation Security Group na sa kustodya na ng NAIA Police Station sa Pasay ang dayuhan. Arit sa 27, chikakas sa DZRH, una sa Pilipinas. Thank you, salamat, Noche. Samantala naman, mas titindi para pong init ng panahon at posibleng pumalo pa sa higit sa 40 degrees Celsius ang heat index sa bansa sa mga susunod na linggo. Ayon po kay Benison Estareha ng DOST Pag-asa, kadalasan ng tumitindi pang init sa Pilipinas tuwing kalagitnaan ng Abril hanggang sa unang bahagi ng Mayo. Ayun pong araw nga po umabot po sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Dumangas, Iloilo at Katarman, Northern Samar na nasa danger level heat index na posibleng magsanhi pa ng heat cramps, exhaustion at heat stroke. Sa atin naman TNT Sports, NU Lady Bulldogs na sweep ang Adamson Lady Falcons sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas. Muling na-sweep ng National University Bulldogs ang Adamson University Lady Falcons sa paghaharap nila sa second round ng eliminations para sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Tinalo ng Bulldogs ang Falcons sa scores sa 25-20, 25-21 at 25-21. Dahil dito, solo ngayon ang NU sa ikalawang pwesto ng leaderboards sa kanilang 8 panalo at 3 talo, habang nasa ikalimang pwesto naman ang Adamson sa kanilang 6 wins at 5 losses. Samantala, nakuha naman ng UAAP two-time best setter na si Camila Lamina ang back-to-back na Player of the Game Award dahil sa kanyang 20 excellent sets. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Atin namang showbiz, maraming salamat, Kyle. Naku, malungkot ang larangan po ng entertainment, ano ha? Komedyanteng si Michelle o Bombshell pumanaw na po. Ating alamin sa report ni Don Carlos. Pumanaw na ang gay impersonator at stand-up comedian na si Michelle Bombshell o Roderick Contapay sa tunay na buhay. Ito ang kinumpirma ng ilan sa malalapit niyang kaibigan at kasamahan sa industriya. Ilan lamang sa mga nagbigay pugay sa komedyante ay sina Tuesday Vargas, John Lapus at Tacaranya, Pepita Cortiz, Osang Soloben at marami pang iba. Nakilala si Michelle bilang isa sa pinakasikat na impersonator kay US First Lady Michelle Obama na lumabas sa iba't ibang comedy at reality shows. Sa ngayon, wala pang ibang detalye kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Isang malagahong paalala sa ating mga kababayan, ano po, pinapayuhan po ang publiko laban sa mga mapanlinlang na mga posts sa social media na nagsasabing may loan o financial assistance na iniaalok po ang DZRH. Nililinaw ho na hindi nagbibigay ng loan o pautang ang DZRH. Hindi rin ito direktang namimigay ng financial assistance pamagitan ng mga individual, text message, chat o social media pages. Ang anumang lehitimong tulong mula sa himpilan ay sinasagawa lamang sa pamagitan po ng inyong himpilang DZRH. Sa DZRH Operation Tulong, katuwang po ang ating mga sponsor o sa pamamagitan ng pagre-refer sa mga partner organizations at mga ahensya ng pamahalaan. Para po sa tamang impormasyon, inikahit po ang publiko na makinig sa DZRH. Manood sa TV sa DZRH TV. Bisitahin po ang official website na www.dzrh.com.ph at sundan po ang aming mga opisyal na social media platforms sa YouTube, sa Facebook,
At maging sa ating sa YouTube po ay DZRH News Television, sa Facebook naman ay DZRH News at DZRH TV. Oh, may panawagan tayo ha. May panawagan tayo, Lakay. Yun daw mga concrete reblocking lalo na dyan sa mga pangunahing lansangan natin. Kapag naman daw kasagsagan ng rush hour, stop muna. Kasi lalo na sa kasagsagan ngayon na ang mahal ng presyo ng diesel at ang gasolina, ngayon pa kayo magkakokos ng traffic. Sana daw DPWH, pakitabi-tabi po muna yung mga dapat na itabi. Ayan. Salamat. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, si Ray Sibayan. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Hi, Ma'am Ellen. Hi, Ma'am Ellen. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:04 ng gabi.